sa ikalawang pagkakataon ang sina ating mga kapatid Joshua at si Bernie. Welcome. At yung nanay po at tatay ng Pastor Jackie, welcome po and welcome everyone. Sa ngayon po sa ating mensahe, tayo ay manalangin. Amang Diyos na dakila, maraming salamat po sa oras nito. Sa muli kami ay dadako sa pakikinig ng iyong mga salita. Dalangin namin sa iyo, Panginoon, ng iyong Banal na Espiritu, ang siyang mamuna sa amin upang lahat ng aming marinig, lahat ng masabi rito ay nanggaling lamang sa iyo. O Diyos, sa iyong Banal na Espiritu, ang siyang pamulat sa amin, spiritually, O God, upang maunawain namin ang iyong mga mensahe. Lord, we thank you so much once again. We give you back all the praises and adoration. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, ang ating pong mensahe sa umagang ito ay mayroong pinamagatan, The New Hope of Glory. The New Hope of Glory. Ibig sabihin po, ang bagong pag-asa ng kalwalhatian. Siguro po sa ating mga Kristiyano, kinakailangan po ito ang isang napakalaga, ang pag-asa sa atin, ang bagong pag-asa ng kalwalhatian. At malalaman natin kung kanino nga ba ito manggagaling. Pero bago po yan, ibig ko pong bigyan kayo ng background dahil ang ating pag-uusapan ay ang siyang pag-asa lamang na itinadhana ng Panginoon Diyos Ama sa ating kalwalhatian, sa ating kaligtasan. Ibig ko pong bigyan kayo ng konting background tungkol po sa Iglesia ng Diyos ng unang panahon. Ito pa ay tinatawag na Iglesia ng Diyos. Ang mga persecution ng time ng mga apostle at disciples, ang kanilang kinanibibilangan ay tinatawag na Church of God, na kung saan si Kristo ang nangunguna. Maraming mga sanga-sanga, maraming mga lugar na kung saan pinupuntahan si Apostol Pablo. Ang tawag po doon ay Churches of Christ. Wala pong tinatawag na Church of Christ o Iglesia ni Cristo, kundi ang tawag po ay Churches of Christ. Ito po ay kabilang na dito sa Church of God na siyang unang panahon ng mga mananampalataya. Noon pong nagkaroon ng persecution during the time ni Nero at yung dumating yung Emperor Constantine sa 313 AD. Doon po natapos ang persecution mga Christian at ito mismo si Emperor Constantine ang nag-istapo ng persecution at ito po ay inadapt. Dahil po siya ay Roman Emperor, inadapt po itong Roman Catholic. After ng Roman Catholic ay hindi nagkasundo sila, ni na Martin Luther, nagkaroon ng Lutheran Church na kung saan yun ang tinatawag ng Protestant. Hindi rin nagkasundo si Martin Luther, nagkaroon ng Reform or sina Calvinist Church. At hindi naman po yan from the Catholic Church, nagkaroon ng Anglican Church at nagkaroon din ng Baptist, nagkaroon ng Adventist, nagkaroon ng Seventh-day Adventist. At galing naman sa Seventh-day Adventist, nagkaroon ng Jehovah's Witnesses. After po niyan ay nagkaroon ng Methodist, nagkaroon from Anglican, nagkaroon ng Methodist, nagkaroon din ng Latter-day Saint, tinatawag na Mormon, at nagkaroon doon ng Pentecostal Church, na kung saan marami ang nabuksan, yung mga Assemblies of God at Light Up of the World, lahat-lahat ay doon ay nagsangana. Doon po ay nagsangana. Ngayon po, dito po, after po niyan, ay nagkaroon ng Baptist Church from the Evangelical Movement. At after po ng Evangelical, doon na nagsanga-sanga yung sinasabing born-again Christians. Pero bago po yan, saan naman ang galing itong mga kina Eli Soriano, yung dating daan. From the Seventh-day Adventist, nagkaroon ng Iglesia ni Cristo, nagkaroon ng Iglesia Verdadero ni Cristo, nagkaroon din ng Iglesia ng Diyos kay Cristo, member of Church of God International, MCGI, yung dating daan, at nagkaroon din ng member Church of God ni Willie Santiago. Kaya ko po ito binabanggit mga kapatid kasi
Lahat nagkaroon ng kanya-kanyang interpretasyon ng Biblia, nagkaroon ng iba't ibang mga grupo, at ang kwampo rito ay yung sinasabi ng mga ilan na grupo na sila lang ang may nagkaligtasan dahil sa kanilang interpretation. Subalit, kung babalikan natin ang Church of God, which is the Churches of Christ sa unang siglo, wala pong binabanggit dito kundi yung mga manampalataya lang ng Panginoon. Kung mapapansin niyo po sa 1:3:3, isang bagay na pinuntahan ni Nicodemus. Kung kilala niyo si Nicodemus, is a Pharisee, a teacher of the law, na kung saan tinanong niya ang Panginoon Jesucristo. Sabi niya, gabi pa siya pumunta. Sabi niya, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one could perform signs unless he is with God. Anong sabi ng Panginoon Jesucristo? Very truly I tell you that unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Ano pong ibig sabihin? Then, kung masalimuot na, kahit sa ating mga buhay, kung tayo ay masalimuot na, lalo na ito pausapan ng kaligtasan, kung marami nang nagsasabi na sila lang ang ligtas at paniwalaan, let's go back to the basic. Ang basic po, itong sinabi ng Panginoon na unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of heaven. Na kung saan, yung born again is not a group, is not a religious group, but it is a relationship with God. A personal relationship with God. At sa umaga pong ito pong ating tatalakayan, and we need to go back to the basic. Hindi na natin kailangan, sapagkat doon sa basic po, andoon yung tinatawag, the new hope of glory. Hindi po panibago. Pansinin nyo, sa iba-ibang mga religious group, maraming mga nagsasabi na ito yung pag-asa, itong daan ng kaligtasan. Kung hindi ka papasok sa amin, hindi ka maliligtas. Hindi po. Ang kaligtasan ay itong matutunghayan natin kung ano talaga ang basic na binabanggit ng Biblia tungkol sa kaligtasan. Mga kapatid, sa Tagalog po, ang the new hope of glory, ang bagong pag-asa ng kaluwalhatian. Dito po, sa ating susunod na verse, ating slide, dito po sa Hebrew chapter 6 verse 19, ating pong matatagpuan, ang pag-asa nito, ang isang matibay at matatag na angkla ng ating buhay, at ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo, hanggang sa dakong kabanal-balalan. Mga kapatid, ang pinag-uusapan natin ay ang pag-asa. Sino ba itong pag-asa nito? Sikat ito sa atin, lalo na sa mga dumarating na bagyo, ano? Pero maraming di na pangalanan, babae, lalaki, ang mga bagyo. At ito ang pag-asa. Actually, kung titingnan mo, so nangyayari recently doon sa Cebu, parang walang pag-asa. Kasi lumubog ang mga bahay, maraming namatay, almost 50 plus. So anong pag-asa ito? Mukhang hindi ito pag-asa tunay. Ang tunay na pag-asa ang nakalagay dito sa Hebrew chapter 16, verse 19, nasabi ang pag-asa nito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Sino po ba ang nakakita at di pa nakakita ng angkla? Ito po yung angkora, hindi po ito yung gatas. Ito po yung angkla na kung saan ang isang barko ay dumadao para hindi siya ianod, permanent siya sa position, naglalatag siya ng angkla. Ito po ay isang mabigat na bakal na kung saan bumabaon ito sa buhangin sa ilalim ng dagat upang hindi siya matinag. The same dito po ang pinapalagay po nitong author ng Hebreo na isang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Sino ito? Itong tinatawag na pag-asa. Ay sino kaya itong pag-asa na ito? Sa atin, pinangalanan na maliban sa bagyo na nagdidetermine ng bagyo. Ito yung weather station ng pag-asa. Maliban doon, ay pinangalanan din ng ating ibon, ano? Yung monkey-eating eagle ng pag-asa. But what is truly pag-asa na binabanggit ng Biblia na siyang sinasabi na matibay at matatag na angkla ng ating buhay, at ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo hanggang sa dakong kabalan-balalan. Mamaya po, elaborate po natin ito. Sa ikalawa pong verse na binabanggit, mga Hebrew chapter 8 verse 13, nagsabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan. Pinawalang bisa niya ang una, at anumang nawawala ng bisa ay naluluma ay malapit na mawala.
So, ibig sabihin, pag may sinabing bago, mayroong luma. Okay? So, John chapter 3, verse 16, ito po ang binabanggit. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So may clue ba tayo kung sino yung tinatawag na pag-asa? Okay? Siguro na nagko-connect na natin, na ang pag-asa nito, bakit nagkaroon ng bagong pag-asa? Dahil ang tao ay napapahamak. Anong ibig sabihin na napapahamak? Spiritually speaking, napupunta ng impyerno. Pero sa pagmamahal ng Diyos, ibinigay sa atin ang kanyang kaisa-isang anak na siyang ating bagong pag-asa. Mga kapatid, dito, meron tinatawag na luma at bagong tipan na tinatawag na covenant. Noon po, ng mga panahon ni Abraham at ni Moises, may tinatawag na covenant na kung saan meron silang tinatawag na kasunduan. Ito po, the old covenant was established with the Israelites at Mount Sinai through Moses, following God's prior covenant with Abraham. Bago po na-establish ang covenant na ito, mayroong lumang covenant kay Abraham. Ang covenant niya ay i-bless niya ang kanyang angkan at doon sa kanya manggagaling, sa angkan niya manggagaling ang Messiah. Subalit, may pangalawa pong covenant na part ng old covenant na binigay ng Diyos kay Moses doon sa Mount Sinai. At ito po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Ano ang core components ng Old Covenant? Sinasabi po, it consisted of the 10 Commandments and over 600 laws that governed moral, civil, and ceremonial law. Ito po'y laging binabanggit ni Pastor Lapis, na ito po yung old law, ito yung law of Moses na binabanggit dito, ito po yung part ng Old Covenant. Kung babasahin niyo po sa Old Covenant, from beginning of Leviticus, Number, Deuteronomy, lahat ay andoon yung mga patakaran at mga rules na ibinibigay sa mga Israelite ng ating Panginoon upang sinilang sundin. Ano ang agreement? It was a bilateral agreement, meaning it was conditional. If the Israelites obey the law, God would bless them. If they disobey, they would face curses. Kita po natin, pag hindi sumunod, binabato hanggang mamatay. Ganun po yung role ng Old Covenant. Ano ang purpose? The purpose of the covenant, including the system of sacrifices, was to lead people to Christ by demonstrating their inability to perfectly keep God's law. Ito pong purpose ay ng covenant, ito po yung system ng mga sacrifices from the Old Testament na kinakatay nila ang isang hayop, pinapatulo ang dugo para for the atonement of sin. Para maalis ang kasalanan ng tao, kailangan may mag-sacrifice yung mga animals para maalis ang kanilang kasalanan. Subalit mababasa natin sa Hebrew chapter 11 or chapter 10, early verses, na ang mga pangyayaring ito na mga sistema ng sacrifices is only a shadow of what is to come. Alam natin na yung sacrifices ended when Jesus prayed as the last sacrifice. Comparison. Sabi nga po, it is called old because it was superseded by the new covenant, which we Christian believe was made through Jesus. The new covenant is seen as a new and unconditional relationship with God, initiated by His grace rather than solely on human obedience. Noong unang panahon ay pagsunod. Pag hindi ka nakasunod, mayroon kang punishment. Pag sumunod ka, matatanggap mo ang blessing, pero pag di ka nakasunod, ay curses ang matatanggap mo. Pero sa panahon ng New Covenant through Jesus Christ, it's all by grace rather than human obedience. Pero, meron din obedience, kailangan tingnan din natin kasi obedience ay mahalaga yun sa Panginoon ang kanyang pagsunod. Ano ang dapat natin i-obey sa panahon na dumating ang Panginoon sa Kristo? Mamaya po ay atin itong malalaman. At ang pangalawa po ay tungkol dito sa New Covenant.
The New Covenant is a central concept in the Bible, established through the life, death, and resurrection of Jesus Christ. So ito po yung New Covenant, ipanadala niya ang kanyang bugtong na anak. A new relationship with God. It replaces the Old Covenant established through Moses, which was based on the law of Moses and animal sacrifices. The New Covenant offers a more intimate and direct relationship with God through the Holy Spirit. Forgiveness of sin through Jesus' sacrifice. The New Covenant provides the full and complete forgiveness of sins for all who believe. Unlike the Old Covenant's temporary forgiveness through animal sacrifices. So wala na po yun, yung animal sacrifices during the time. Pero ngayon New Testament or New Covenant na, Jesus is the last of the sacrifice na ibinigay ng Panginoon. Jesus as the mediator. Jesus is the mediator of this new and everlasting covenant, fulfilling our part of the promise on our behalf. His blood shed on the cross is the confirmation of the covenant. So tayo po ay nasa new covenant na. Actually, kung iisipin niyo po, during those old covenant, ang law is only for the Israelites. They are not intended for the Gentiles. Para lang yun sa mga Israelites. Pero ano ang magandang balita sa ating mga Hintil? At maging sa mga Israelita noong panahon nang dumating ang Panginoon Jesucristo. At itong tumayan na mababasa natin sa Hebrew chapter 7 verse 12. Ang sinasabi po si Jesus ang dakilang pinakapunong saserdote. Kaya nga, yamang tayo ay may isang dakilang pinakapinunong saserdote. Si Jesus na anak ng Diyos na dumaan sa mga langit, tayo ay magpakatatag sa kaating ipinahahayag. Sapagkat wala tayong pinakapunong saserdote na hindi maaaring makiramay sa ating mga kahinaan. Siya ay sinubok sa lahat ng paraan, katulad natin, ngunit siya ay hindi nagkasala. Kaya nga dumulog tayo sa trono ng biyaya na may malaking pagtitiwala upang tayo ay tumanggap ng habag at biyaya na makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Mga kapatid, dito ipinapakita na ang Panginoon Jesucristo ay siyang pinakapunong saserdote. Ano ba ang saserdote? Ang saserdote, ang tawag ay pare. Noong unang panahon, may pare na bago pa panahon ni Abraham, may isang napakabuting pare na ang tawag ay si Melchizedek. Maging si Abraham ay nagbibigay sa kanya ng tithes noong panahon na yon, sapagkat siya ay isang dakila. Subalit, ng panahon ng Panginoon Jesucristo, ang mga pare ay sinatawag niyang mga ahas, mga ulupong, sapagkat hindi na ito sumusunod sa utusan ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung panahon ng mga pare, ano ang nangyari? Pinalitan ito. Sino ang pumalit? Ang Panginoong Jesucristo mismo ang naging pare. Nasaan na ngayon yung mga pare? Okay, sabi nga, mayroon nagtatanong, ano na ngayon yung pare? Kung pinalitan ng Panginoon. Matatagpuan po natin yan sa Efeso chapter 4 verse 11, ay ang kanyang mga tinawag ay binago na. Hindi na mga pare, kundi mga ministro, mga pastor, evangelist, at iba-iba pa. Ito na po ang binago ng Panginoon, pinagkatiwala niya sa kanyang kawan. Sa ating pagpapatuloy, mga kapatid, dito po sa 1 chapter 19 verse 30, pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na, iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Okay, ano po yung naganap na? Alam natin, ang Panginoon Jesucristo pinalala bilang isang bagong new covenant. Ano ang naganap na? Sa Colossians chapter 2 verse 14, maliwanag po na sinasabi, pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawin niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Nung ipako ang Panginoon Jesucristo, lahat ng ordinances, lahat ng batas na nagtatakda at nagre-require sa mga Israelita,
ay tinanggal na. Inalis na ito sa pamamagitan ng pagpapako ng ating Panginoon Jesucristo sa krus sa Kalbaryo. Kaya mga kapatid, kung noong unang panahon ang mga batas ay sinusunod dahil ikaw ay maging please ka sa mata ng Panginoon, sa ngayon po ay hindi na, sapagkat ang Panginoon Jesucristo na ang siyang nagpabago nito ng kanyang, bago siya mamatay ay sinabi niyang naganap na. Ito yung mga bagay na kaganapan ng kanyang ginawa doon sa krus sa Kalbaryo. Sa pagpapatuloy po, natatagpuan natin sa mga gawa, chapter 13, verse 38 to 39, sinasabi po ni Apostol Pablo, dapat niyong malaman mga kapatid na sa pamamagitan ni Jesus ay ikinangangaral sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. At ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinalalaya na sa lahat ng pagkakasala na mula sa mga ito ay hindi kayo kayang palayain ng kautusan ni Moses. So napakalinaw po ng naganap na sinabi ng Panginoon Jesucristo ay tayo ay mapapatawad sa pamamagitan ni Jesus. Sa ating mga kasalanan ay matatamo natin ang kapatawaran. Hindi, sabi sa 39, hindi tayo kayang palayain ng mga kautusan ni Moses. Kaya sa madaling sabi, yung mga sacrifices na ginagawa noon para sa atonement ng kasalanan ay wala itong kabuluhan. Once and for all, ang Panginoon Jesucristo ay naging sacrifice na ipako sa krus at dumaloy ang kanyang dugo sa kapatawaran ng ating mga kasalanan once and for all. Kaya, sabi dito, hindi na natin dapat balikan ang napakaraming kautusan ni Moses. Pero, hindi nangungulugan na wala ng bagong kautusan. Mamaya po atin itong magtutungayan. Sa 1 Pedro chapter 1 verse 3, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. So, kanina, sinasabi natin yung angkla na yun na nagbibigay sa ating pag-asa ng ating angkla ng ating mga buhay, sino nga pala? Ito ang kanyang binabanggit, ulitin ko. Unang Pedro, chapter 1, verse 3, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. So ang buhay na pag-asa pala, yung hope of glory, ay ang ating Panginoong Jesucristo. Dito po mga kapatid sa kasunod na verse sa Efeso, okay, Efeso chapter 2 verse 8 to 10, napaka-familiar po nito. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pagkikipag-asa natin kay Kristo, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inaanda niya muna pa man upang gawin natin. Mga kapatid, noong unang panahon, gumawa ka ng mabuti, i-follow mo ang utos ng Diyos at magpiplease sa iyo ang Diyos, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Subalit, wala pong nakatupad dito, kaya nga, kanina binanggit natin, kung wala sanang fault yung una, hindi na ito nadala yung pangalawa. So, since na merong fault yung unang covenant, ipinadala ang Panginoon Jesucristo bilang new covenant. At napakadali po sa atin, sapagkat manampalataya lang tayo sa ating Panginoon Jesucristo at sumunod sa kanyang kalooban ng Ama, tayo pa'y magtatamo ng buhay na walang hanggan. Dito po sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 10, last time po, ay nabanggit po natin ang tungkol sa rewards in heaven. So it's clarified po na dito, dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas dahil sa kanyang habag. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, hindi ito dahil sa ating mabubuting gawa.
Kasi kung basihan pa rin ang mabubuting gawa, mostly po yung mga mayayaman na hindi kumikilala sa Panginoon Diyos at sa Panginoon Jesucristo, pag gumawa sila ng maraming kabutihan, ma-outweigh po tayo. Ano ang ating itutulong sa magitan ng pagbibigay ng mga tulong sa ibang mga tao. So kung titimbangin ang nagawang kabutihan ng isang tao dahil siya ay may kakayanan dahil sa kanyang yaman, talo po tayo. So ang ginawa po ng Panginoon Jesucristo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, para fair, okay, ito ang Panginoon Jesucristo, kailangan natin tanggapin, and you are saved by grace through faith in Jesus. Kaya maraming mga kapuspalat ang lumalapit at madaling lumapit sa Panginoon Jesucristo kaysa sa talagang mayayaman. So, hindi naman natin ginawa ng mga mayaman, hindi mo sa mga imaman, subalit sa mundo, mas kasi hindi nila kailangan ng Panginoon. Tayo pong mahirap, we keep on praying every day para sa ating mga pangangailangan. Pero yung mga mayayaman, sabi nga, kaliwali na kasi kailangan mo ng transport, ibibigyan na kita ng isang pirma lang doon o isang message lang, makakuha na ng sasakyan. So they are not much more dependent on God. Tayo po mga mahirap, lalo na yung kahit isang tuka, mas madali tayong lumapit sa Panginoon. And totoo naman po, the more we depend on God, the more He is dependable. Kaya nga po, yung pananampalataya, mas madali pong matanggap ng isang tao na kapos ang kanyang kakayanan sa mga material na bagay kaysa doon sa mga maayos ang mga pamumuhay. Dito po mga kapatid sa ating Hebrew chapter 7 verse 12, sapagkat nang baguhin ng Diyos ang pagkasaserdote, kinakailangan baguhin din niya ang kautusan. Kanina po pinag-usapan natin yung pagkasaserdote na wala na nga yung mga pari ng unang panahon kundi pinalitan na ito ng ating Panginoong Jesucristo. Ang saserdote po, ang priest, ang kanyang katungkulan ay ilapit sa Diyos ang mga tao. Iyon po ang kauguhan ng propeta. Ang propeta naman ay idalhin ang mensahe ng Diyos sa mga tao. Pero yung pare ay ilapit sa Diyos ang mga tao. So, vice versa po yun. So ngayon, ito po ay pinalitan na ang pagkasaserdote ng mga pare na nasa templo. Ang Panginoon Jesucristo na ang ating pinakapunong saserdote. At ito po ang karugtong, kinakailangan baguhin din niya ang kautusan. So kung mayroong lumang kautusan, mayroon naman bagong mga kautusan. Ano po ito? Sa Galatia chapter 6 verse 2, pinasimulan po dito ni Apostol Pablo, sabi niya, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayon paraan ay matutupad niyo ang kautusan ni Kristo. So isa pong kaparaanan na matupad natin ang kautusan ay ito po, magtulungan tayo sa pasanin ng bawat isa. Yung during those time, noong unang siglo, nakikita natin kung paano pagtutulungan ng mga mananampalataya sa bawat isa. They sell their properties at dinidistribute doon sa mga kapatiran. So, yun po yung mga nakagawian ng unang panahon. Galatia chapter 6 verse 10, sinasabi din ni Apostol Pablo, kaya nga basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng mga tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So ibig sabihin, talagang priority natin na tulungan at may kakayanan tayong tulungan ang ating mga kapatiran, yun po ang priority. Unang Timoteo chapter 4 verse 4 to 5 at binabanggit din dito ni Apostol Pablo, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggapin may pasasalamat sapagkat ang mga ito ay nililinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. Hindi kailan sa atin na sa lumang tipan. In the Old Covenant, napakaraming mga pinagbabawal, lalo na yung mga tinatawag na mga pagkain na mga marurumi. Mayroong mga hayop at isda at iba't ibang pagkain na binabawal ito. Bakit ito naging mas marumi? Naging marumi ito sa pamamagitan ng salita ng Panginoong Diyos. Pag hindi niya sinabi, hindi yun marumi. So, balit dineclare niya itong marumi, kaya ang isang bagay na pwedeng at hindi pwedeng kainin ay dineclare niya.
Paano po nalilinis ang mga maruming bagay? Sa pamamagitan ng kanyang salita. At paano niya ito nalinis? Ulitin ko po, sinasabi ni Apostol Pablo dito sa Timoteo, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggapin may pagpapasalamat sapagkat ang mga ito ay nililinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. So bago po pala tayo kumain, kailangan talagang manalangin sapagkat nililinis ito ng ating Panginoon Diyos. At ito ay mabuti kung tatanggapin natin ito ng may pagpapasalamat sa Kanya. Matthew chapter 5, 15 verse 10 to 11, ito po ang sinasabi, tinawag ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayo at unawain ang sasabihin ko. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya, kundi ang mga lumalabas dito. Ang ibig kong sabihin, sa ating mga tao, watch out ang ating mga nilalabas ng ating mga bibig. Maging ito ay expression na masama, ito ay masama pa rin. At ito ay nagpaparumi sa atin. Sabi nga po, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ang sinasalita mo ay puro kasamaan ng iyong bibig, ito ay nanggagaling sa iyong puso at ang puso na iyon ay ang nagdidetermine kung anong klaseng tao ka. Kaya nga po mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon Jesucristo, maayos ang ating mga pananalita sapagkat sa mga pananalita tayo ay huhukuman pagdating ng araw. Kaya ang pinaka-point po dito, anumang ating mga pagkain ay ating kainin sa pamagitan ng pagpapasalamat. Huwag lang po una, may lason. Ano? Alam natin na may lason, alam natin magbili tayo, kanan pa tayo ng kanan. Sapagkat ipinadalangin na natin. Ano? May diatabs naman. So, mga kapatid, pangalawa, siyempre, may mga bagay na minsan di mo pwedeng kainin kung nakikita mo na magkasama sa iyo. Halimbawa, taba ng baka, no? Alam naman natin ang sabi sa Espanyol, alta presión, ano? So, tayo na, lechon. May narinig po ako, no? Ito ay joke lang, sinasabi ni isang doktor sa Pinas. Sabi niya, alam mo ba na yung balat ng lechon ay hindi nakaka-high blood? Sabi niya, oh, paano yun? Kasi, ang isang kaibigan daw niya pumunta doon. Wala nang balat ng lechon, puro na lang buto. Hindi na high blood. So, ang nakaka-high blood daw buto, hindi yung balat. Joke lang po yun niya. Okay? Ating pong pagpapatuloy mga kapatid, ating itong ayan dito sa sinasabi sa sulat ni Marcos, chapter 12, verse 28 to 31, ang dalawang pinakamahalagang utos. Okay, ito na po yung binabanggit ng ating Panginoon na bagong utos. Ang dalawang pinakamahalagang utos, ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naroon. Nakita niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduceo. Kaya siya naman ang lumapit upang magtanong, alin po ba ang pinakamahalagang utos? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili, wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. So, yung 10 Commandments po ay kinonsize na po ng Panginoon sa dalawa. Na ibigin natin ang Panginoong Diyos ng buong puso at kaluluwa, at ibigin natin ang ating kapwa. Pero remember po mga kapatid, pag inibig natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili, mauna-muna natin ang ating sarili, di ba? So, kinakailangan, hindi natin pwedeng ibigay ang pag-ibig sa iba na wala tayong ito sa ating mga sarili. Kaya nga po, andoon yung pag-aalaga natin sa ating mga sarili. Ano po yun? Huwag natin ito abusuhin. Isang halimbawa ng pang-abuso, kaya binabawal yung paninigarilyo. Alam naman natin, nakasama ito sa ating mga baga. Bagamat hindi naman particularly nakalagay sa Biblia anong talata na ang sigarilyo ay masama. Okay? Alam natin na ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu.
maging sa mga bagay na ating ginagawa, napakaingatan natin ang ating mga sarili sapagkat ang ating sarili ay templo ng banal na Espiritu. Dito po mga kapatid, sinasabi ni Apostol Santiago, mabuti ang iyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang utos ng Diyos na ating hari ayon sa kasulatan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala at batay sa kautusan, dapat kayong parusahan. Ang lumabag sa isang utos, kahit tumutupad sa iba, ay lumalabag sa buong kautusan. Sapagkat ang Diyos na nagsabing huwag kang mangalunya, ay siya rin nagsabing huwag kang papatay. Kung hindi ka man mangalunya, ngunit kung mapatay ka naman, nilalabag mo pa rin ang kautusan. Ang ibig kong sabihin ni Apostol Santiago, kung ating sinusunod pa rin ang lumang tipan, kung mayroong 10 utos, natupad natin ang 9, subalit hindi natin natupad ang isa, lahat yun ay walang kabuluhan. Subalit sa bagong tipan, in the new covenant, andoon yung pagpapatawad sa atin lagi ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi na tayo magpakundakumaho, hindi tayo magbibilang sa ating mga daliri na ito ay aking naganap na, ito ay pang-10 na hindi naganap, hindi tayo magkakapil ng guilty. So, ito ang kalagahan ng Panginoon Jesucristo, ang ating patuloy na panampalatayanan at sundin. Romans chapter 3 verse 23, ito po ang sinasabi, alam natin na lahat ng tao ay nagkasala at walang nakarating sa pamantayan ng Diyos. Kaya anong ibig sabihin? Lahat ng tao ay mapapahamak. Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Mga kapatid, napakalinaw po ang purpose ng pagdating ng Panginoon Jesus bilang pag-asa, isang bagong pag-asa ng ating kaluwalhatian. Ang manampalataya sa Panginoon at sundin ang kanyang kalooban at ini-emphasize po dito na lahat ay nagkasala, walang nakarating sa pamantayan ng Diyos. Ang ibig sabihin, in the bottom line, ay kapahamakan. Pero, mayroong solusyon. Sabi nga, kung mayroong balita, ano gusto mo? Yung bad news or good news? So, ito pong sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, bad news and good news. Binigay niya ang bad news na sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ibinigay pa rin niya ang bad news dito sa 6:23 na sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Pero pinaluat niya ng good news. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So hindi siya nang bitin, no? So andoon yung problem, andoon yung solution. John chapter 3 verse 16, ang walang kamatayang sentro ng Biblia, ng aklat ng Biblia. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ultimate goal po kung bakit nagkaroon ng iba't ibang reliyon sa buong mundo kahit na sa labas ng Kristyanismo ay umabot doon sa ating Diyos. Yun po ang pinaka-ultimate na gusto ng kaligtasan. Sa Hindu, malalaman natin mayroon tinatawag na nirvana na yun ang last ng langit nila. Yung kanilang reincarnation ay yung pinaka-last na goal nila ng mating. Doon din sa isang reliyon na famous ay tinatawag na Jhana, yung paradise. Pero sa atin ay ito, ang eternal life, is after ay kunin tayo ng Panginoon Diyos, after the rapture, ay babalik tayo doon sa tinatawag na New Jerusalem, na kung saan yun yung pinaka
eternal paradise. Ibabalik ng Panginoon ito original purpose niya from the Garden of Eden. Pero mga kapatid, balikan natin itong kaligtasan. Ito pong nauna, okay? Gusto nang mag-conclusion. John chapter 5 verse 24, "Pakatandaan niyo, ang nakikinig sa aking salita at sumansampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi siya hatulan, kundi makakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan." So ang ibig sabihin dito, ang salita ng Panginoon Jesucristo, dito pa lang sa lupa, alam na natin na tayo ay may kaligtasan. Hindi na natin hintayin na tayo harap sa Diyos at malalaman lang natin kung tayo ligtas o hindi. Ito po ay assurance of salvation na binitawan ng Panginoon Jesucristo. Ulitin ko po, binabanggit sa 1:5-24, "Pakatandaan nyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan." Ang nagbabasa nito ng Biblia ay buhay. So tayo mga buhay, ina-assure ng Panginoon Jesucristo na meron na tayong buhay na walang hanggan, buhay pa tayo dito sa lupa. Lucas chapter 10 verse 20, "Ngunit magalala kayo, hindi dahil sa napasunod nyo ang masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan." Paano nyo masisiguro? Paano natin masisiguro? Paano masisiguro ng isang tao na meron siyang buhay na walang hanggan? Sa pamamagitan ang kanyang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kung ang iyong pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, ano po ang sinasabi ng Pahayag chapter 20 verse 15? Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Mga kapatid, pagsikapan natin ng ating pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay. Sa pamamagitan ng pagsisisi natin, pagtanggap sa Panginoon Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas at sundin ang kanyang pagkakas. Sa pagbabalik ng Panginoon, mayroon tayong assurance of salvation na hindi tulad ng iba na naghihintay lang at hindi pa nag-uupong. Subalit dito, binibigyan tayo ng salita ng Panginoon na buhay pa tayo ay mayroon na tayong assurance of salvation. Sa ating pong conclusion, sa Hebrews chapter 6 verse 19, ulitin ko po, ang pag-asa nito ang siyang na matibay at matatag na angka ng ating buhay, ang Panginoon Jesucristo. At ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo, hanggang sa dakong kabanal-banalan. Alam natin na noong unang panahon ay mayroon tayong templo na pinupuntahan ng mga mananampalataya, yung tinatawag na outer court, inner court, at yung the most holy of holy. Na walang nakapasok doon kundi ang punong pari lang. Ang punong pare, dahil mayroong tabing doon na makapal, ang punong pare, kada isang taon ay pumapasok doon upang maghandog. Ang pinakapunong pare lamang. Ang pinakapunong pare ay tinatalian sa baywang ng luweg. At pag pumasok doon, pag siya namatay, dahil sa kanyang kasalanan, walang ibang makakakuha sa kanyang bantay. Sapagkat sino man pumasok doon ay mamamatay. Ang ginagawa po ay inihila yung lubid para may ilabas yung kanyang bangkay. Ang point po dito, nang ang Panginoon Jesucristo ay namatay, nasa krus, napunit po ang tabing na ito na nagsisimbolo na wala nang nakakover upang ang mga mananampalataya ay dumirekta sa Panginoon. Sa pamamagitan po ng kamatayan ng Panginoon Jesucristo, tayo ay malaya nang makarating at makaabot sa Ama sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya po mga kapatid, sa Colossus 1:27, sinasabi po, niloob ng Diyos na iyag sa kanila kung gaano kadakila at kamangha-mangha iwagang ito para sa mga hintil na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo makabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen po. Sapagkat ang bagong pag-asa, walang iba kundi ang Panginoon Kristo na siyang makakabahagi sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Ang sino man
sumampalataya sa Kanya. Sa ating pong challenge, Lucas chapter 15 verse 10, sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanan tumalikod sa kasalanan. Ang isa pong tao na nagsisi sa kanyang mga kasalanan at sumunod sa Panginoon, tinanggap ang Panginoon si Kristo bilang Panginoon at hariling tagapagligtas at siya ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Isa man ito, manumbalik sa Diyos. Alam mo ang nangyayari? Libo-libong anghel ang nagsasaya sa kalangitan. How much more pa kung marami na ang makakilala sa Panginoon? Eh di napakaingay siguro doon sa kalangitan. Sa 1 chapter 1 verse 12, sinasabi po ng Panginoon, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Yung palang pagiging anak ng Diyos kung ikaw ay tawagin, ay isang pribileyo na dapat ang isang tao ay may dapat gawin. Ano ang dapat gawin? Sumampalataya sa Panginoon Jesucristo na kanyang anak. Kinakailangan niyang tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas at sumunod sa kanyang kautusan. Saka lamang siya magkakaroon ng karapatan tawagin bilang mga anak ng Diyos. Kung hindi, siyempre pag anak ka ng Diyos, safety ka, di ba? Safety ka. Safety ka saan? Ang iyong pangalan nakasulat sa aklat ng buhay, sapagkat lahat ng anak ng Diyos ay nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Pero magtanong po tayo mga kapatid, even before we hear yung message tungkol dito sa kaligtasan, hindi tayo papayag na tawagin ng isang taong mangangaral na hindi tayo anak ng Diyos. Pero ang katotohanan, pag hindi mo tinanggap ang Panginoon Jesucristo sa buhay mo, hindi ka anak ng Diyos. Kaninong anak ka? Masakit marinig, pero yun ang katotohanan. John 8, chapter 44, sinasabi ng Panginoon Jesucristo sa mga Pariseo, hindi kayo naniwala sa akin at hindi niyo tinatanggap ang aking mga salita at nang nagsugo sa akin, sapagkat ang iyong ama ay ang Diablo. Hindi po tayo papayag na ang Diablo ang ating ama. No? Ang ating Ama ay ang ating Panginoong Diyos na nasa langit, na Ama ng Panginoon sa Kristo, sapagkat tinanggap natin ang kanyang nag-iisang anak. Amen po ba? Mga kapatid, sa ating pagtatapos, I would like to challenge everyone. Tayo po ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Ibig ko pong bigyan ng pagbabahagi na sa inyong mga kinakatayuan, kung hindi pa natin talaga tinatanggap ang Panginoon Jesucristo sa ating mga buhay, this is the time to pray. Ililig ko po kayo mga kapatid, ang lahat ay uusal ng ganitong panalangin kung hindi nyo pa ito naranasan na inyong sambitin. Sa pagitan lamang ng maikling panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Sumunod po kayo sa ating mga kapatid. Panginoon, inaamin kong ako'y makasalanan at kailangan ko po ang iyong pagpapatawad. Mga kapatid, ulitin ko, mukhang mahina ang microphone. Sumunod po tayo, ano po? I-water po natin kasi sabi nga po, lahat ng nag-declare sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Alam natin ang Panginoon ay all-knowing at alam niya ang laman ng ating mga puso. Kung ating pong ito ay i-atter po natin. Panginoon, inaamin kong ako'y makasalanan at kailangan ko po ang iyong pagpapatawad. Naniniwala ako si Kristo'y namatay para sa akin bilang kabayaran sa ating kasalanan. Panginoon Jesus, tinatanggap kita sa puso ko bilang Panginoon at sariling tagapagligtas na pumasok sa aking puso at buhay bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Nakahanda po ako tumalikod sa aking mga kasalanan at sundin ang iyong kalooban. Tulungan mo po ako at bigyan ng kalakasan upang patuloy kong masunod ang iyong kalooban. Amen. Aming Diyos, maraming salamat po sa pagtatapos po ng iyong mensahe. Nawa ang aking mga kapatid. Kami po ay tumingo sa aming mga puso at aming mga isipan
ang iyong mensahe sa oras na ito. O Diyos, kabagan mo, maraming salamat sa iyong abag, O God. Lord, hindi lamang po kami, even our families, O God, na hindi pa nakakakilala at tumatanggap sa iyo. It's not a new religion, O Lord. It is a relationship with you. When we accept Jesus Christ, we are the privilege to be called the children of God, the children of yours. Maraming salamat po sa oras na ito, Banal na Espiritu. Maraming salamat po sa paggabay mo sa amin. We thank you so much, Father. All these things we give you back and praises and adoration. In Jesus' name we pray. Amen and amen.